kami ng reaksyon in the spirit of fairness. Kasi si Attorney Christian Munsod, na-interview ko po kanina earlier in the morning, ang sabi niya, dapat mag-recuse daw kayo ni Senator Bato dahil you have already made your judgment. Kumaga, may decision ka na sa kaso ng impeachment. Anong say po ninyo? Alam niyo yung recusal or inhibition, tama po yon. Pag dinidiscuss po yung merito na nung kaso, pero wala naman ho akong diniscuss patungkol sa merito ng kaso doon sa 7 articles of impeachment. Ang sinabi ko lang po, kung yung tama sang-ayon sa saligang batas. Ang sinasabi ko po ay kung hindi matatapos yung paglilitis ng hanggang June 30, ay tapos na po yon. Yun po yung sinabi ko. Pero I never judged the merits of the case. Yung decision to recuse is personal on the part of the trial judge himself. So lahat po yan ay kanya-kanyang opinion, but yung pag-i-inhibit ay yun po ay personal. But so hindi kayo mag-i-inhibit, Sen? Ano pong ground? Opo. Ano pong ground? So hindi nga? Hindi nga. Opo, kasi wala po ako nakitang ground. Walang ground. So, pakipaliwanag lang, Sen, kasi meron din mga tao naman na hindi nakakaintindi doon sa sinabi mo kahapon na pagtapos na ng pag hindi pa natapos ng June 30, tapos na ito. Wala na tayong pag-uusapan. Pero hindi kasi po, go ahead. Kasi po, mahirap ipaliwanag itong saligang batas. Kasi po, yung impeachment case, kalakip po yon sa kapangyarihan ng 19th Congress. Opo. Ang nag-file po noong impeachment case ay yung House of Representatives 19th Congress, final po sa Senate 19th Congress. So yung sinasabi po nung iba, may opinion yung iba na ginagalang din natin na pwede raw mag-carry over, lumipat, ay para sa akin po ay mali. Bilang isang constitutional law professor din po, ay hindi ko po alam kung saan nakuha yun. Dahil tinitingnan ko rin po, halos tinitingnan ko rin po at ilang beses ko na rin pong nakita ang ating saligang batas. Ating saligang batas po ay merong halos 21,000 na kataga, 21,000 words. Wala po akong makita ron na salitang carry over. Yung tungkol po sa accountability kung saan nandun yung impeachment section 123 yon, 1234 ng Article 11 ay 1,530 words. Wala naman po na nakalagay doon na carry over. So yung nangyayari po ngayon ay mga palitan po ng mga opinyon. Pero kung titingnan po natin sa saligang batas, wala naman pong sinasabi doon na yung pag hindi natapos ay sasaluhin noong susunod na kongreso. Ang lahat po ng transaksyon, business ng isang kongreso ay namamatay pag nagtapos po yung kongresong yon, at yun po ay sa June 30, 30. Although yung aming sine die adjournment ay June 13, 13. Wala pa kasing actual controversy, Bigornia, kaya hindi din mariraise sa Korte Suprema kung sino ba sa kanila ang tama. Kasi iba naman, sabi ni Christian Munsod kanina, hindi, mali si Tolentino. Siyempre, naninindigan si Tolentino. So ngayon, sinong tama sa kanilang dalawa? Korte Suprema ang magsasabi. Ganito po yan. Yung nakakalimutan lagi na salita, yung forthwith. Opo. Yung forthwith. Trial shall proceed forthwith. Okay. Kanino po nakapaskil na pintuan yung salitang forthwith? Yun po ay nakadikit doon sa kung saan dinulog yung complaint, yung articles of impeachment. Okay. Ayun po ay nakadikit sa 19th Congress. Hindi po iyon dinigkit doon sa 20th Congress. Ang nagbigay po ng jurisdiction sa 19th Congress ay ang saligang batas mismo. Kasi si House of Prosecutors, si House of Representatives, ang nagsampa noon sa 19th Congress at gumalaw na trigger yung salitang forthwith doon sa 19th. Hindi po yun
nakadikit sa trabaho ng 20th Congress na susunod. Sige. At wala rin pong, kung ganun po yung kahaba yung interpretasyon, ay baka ipasa na rin yung 20th Congress sa 21st Congress. Si Portwit po ay nasa 19th Congress. Opo. Pero ang magiging arbiter nga ikako, sabi ko kay Bigornia, sa dulo Ay, nito, Supreme Court. Supreme Supreme Court. Court pa rin. Supreme Kalimitan Court. po dyan, Oo. kalimitan po dyan, pagka ganito pong impeachment, kasi political question po ito, ay hindi po nagbibigay ng pananaw ang Korte Suprema. Subalit merong isang kaso, yung House of Representatives versus Francisco, na sinasabi na justiciable naman daw ito. Pwede nilang magbigay sila ng desisyon. Lalong-lalo na kung merong ilang mga karapatan na natatamaan. Ang nakikita ko po rito ay yung right to a speedy trial na karapatan din ng isang respondent. Pero tama kayo, mahabang usapin ito, yung akin pong sinabi ay base po sa aking pananaw bilang isang constitutional law professor din. Tama. At isang US attorney din po. Na Tama. nag-aral din po ako ng US Constitution na sinasite po ng marami. Wala naman po nakalagay sa US Constitution din na salitang carry over. Ang US Constitution ay halos 4,491 words lang yon. Subalit, sa tradisyon nila, ay may isang kaso na tinuloy. Kasi alam niyo yung US Constitution, pattern yan sa British, British tradition. Yung impeachment ay nagsimula sa British Parliament. Opo. Yung House of Commons ay nag-i-election yan. Pero yung House of Lords, permanent po yung House of Lords. Yun talaga ang continuing body. Yun yung mga aristocrat doon na bumubuo ng House of Lords. Sila po ay talagang continuing. Sila po ang nag-i-impeach. So ginaya po yan ng US Constitution. Tayo naman ginaya natin yung US Constitution sa ating 1935 Constitution. Opo, Kaya, Senator. Sige. Sa gitna po, Senator, nitong mga ingay na to, partner, Senator, ano ba, ang isa lang ang tanong ng mga tao magkakaroon ba ng paglilitis o hindi? Hindi ko po masagot yan. Pero sa akin po, kung magkakaroon ng paglilitis, dapat tapusin sa June 30. Ako po ready. Araw-araw po tayo naman nandito lang sa tabihan ko yung mga supplemental rules, yung rules of evidence dito sa ating bansa, yung federal rules of evidence. Naaral ko na po yan, pati yung Trump impeachment yung impeachment rules nung kay President Trump at kay Clinton. So ready po ako kung ako po ang tatanungin. Siyempre, kami po ay 23 ngayon. Wala na si Senator Angara at nag-DepEd. So, handa po ako kung ako po ang tatanungin. Yung iba po, ay siguro po hindi ko masasagot yung kanila. Kung magkakaroon po ng continuous trial after June 11. Kaso mo yung June 12 holiday pa, willing po ako kahit day and night po. Pwede pong bilisan po. Pwede naman baguhin yung time to respond sa pag-issue ng summons nung respondent dahil ito naman po matagal nang nailahat yung 7 articles nung February 5 pa ho yan. At kaya naman po sigurong magkaroon ng stipulation of facts, kaya naman pong mabilisang pre-trial at kaya po talagang pipilitin araw-araw na kahit mag-24. So hindi pwede na hindi muna kayo magbabay ng June 13. Pwedeng i-extend yon hanggang June 30. Ay hindi po. Pagdating po ng June 13 ba ho sinasabi 13, 13. Ay, di po. Pwede pa ho ituloy namin dyan. So pwede nga. So akala ko kasi pag nag-CNDA na ng June 13 tapos na. So pwedeng ituloy-tuloy hanggang June 30, 30. 30. Ayun, Pwede. Pwede pala. Opo. Okay. Sige, ngayon, may mga kumakalat na resolusyon. Ano po? I don't know kung isa ka rin sa mga authors, Senator Tol. Kasi si De La Rosa, umamin na. Sa kanya yung isa galing. Ang sabi po niya, na-inspire daw siya doon sa speech ko. Kaya nga. Kaya po ako nagpapasalamat sa kanya dahil akala ko may inspire ko lang yung mga law students, yung mga estudyante ko. Siyempre, sisip-sip sa akin yung mga estudyante ko na tama ako. Pero nagpapasalamat po ako sa kanya na na-inspire. Pero hindi po dahil na-inspire siya sa sinabi ko ay
nasali po ako doon sa pagkakataon noon. Yun po ay inamin niya at siguro po ay pinaiikot na niya yon. Hindi pa, wala kasi ako nung Martes, meron akong pinuntahang isang emergency rin, kaya kahapon lang uli ako nakapasok noong mainit na yung balitang yan. So tama ba ang resolusyon po na pinapaikot po niya, Senator Tol? Tama ba yon na i-dismiss de facto at wala ng trial na mangyayari o hindi tama yon? Kung aabot po ng June 30, ito yung sinabi ko nung narinig niyo naman siguro yung talumpati ko noong Lunes, opening bell ng pagbubukas ng Senado. Pag umabot ng June 30, tapos na po yun. Kailangan by June 30 ay magkaroon ng hatol at kung wala ay dismiss na po yun. Yun po yung sinabi ko. Okay. Pero ngayon, kung ngayon gagawin yun, wala pa naman June 30, wala pang June 30, di ba? Kung ngayon gagawin, halimbawa, nakakalap siya ng mayorya, nakakuha siya ng 13 na boto ng Senado, tama ba yun na i-dismiss, de facto dismissal ng complaint o may legal infirmities din doon? Hindi po, parang yung kanya, kung sinabi niyang na-inspire siya doon sa aking sinabi, baka ang laman, hindi ko tangan yung hard copy kasi nakikita ko lang doon sa mga social media, yung mga post na kumalat. Opo. Tama po yun pag ang kanyang basihan ay umabot nga ng June 30. Tama po yun. Hindi ngayon nga Kung halimbawa ngayon makakuha siya ng 13, or ipagpalagay na natin next week, kung next week makakuha siya ng 13. Opo, kung ang laman nga po ng resolusyon ay dismiss ito effective June 30. Tama po yun. Okay, pero kung walang nakalagay doon na hanggang, halimbawa, ura-urada, dahil napirmahan ng 13 mayorya senador. Kung ura-urada, hindi siya na-inspire sa akin. So, ibig sabihin mali. Oo. Opo, kasi yung sinasabi ko po, by June 30, the 19th Congress dies. And all business dies with it. Okay. Die with it. Okay. So, yun po yung sinasabi ko. So, kung totoong na-inspire sa akin si Senator Bato, pareho po dapat yung constitutional and legal basis ng kanyang resolusyon. Pero kung iba, iba nga ho yun. Kung yung dinidismiss na sa Lunes, iba ho yun. So kung mangyari man na June 11, di ba, magmi-meeting kayo, magko-convene, ano po, kakayanin naman siguro hanggang June 30 kung halimbawa the whole day, puro hearing, walang palya, kakayanin padalhan niyo ako ng kape doon na matapang-tapang. Parang ikaw atang may budget sa kape, Senator. Baka instant coffee lang ipadala namin sa'yo. Ay, okay lang po yun. Kahit kapeng barako galing. Yun ang masarap. Kaya po yun. Kayo nga po kaya niyong maglamay pag may mga special coverage kayo. Ready po ako. Ready po ako. Ready po ako to act, sit as an impartial judge. Kaya yung nagsasabi ngayon na mag-recuse na ako, siguro mali yun. Hindi pa ako humuhusga. Ang sinasabi ko lang po ay yung constitutional basis patungkol po sa lifespan ng 19th Congress na magwawakas sa June 30. At lahat po ng ginagawa ng 19th Congress ay magwawakas na rin. At ang 19th Congress ay walang kapangyarihan, wala ako nakikitang batas, wala sa konstitusyon na isalin ang kanyang kapangyarihang namatay na sa bagong Kongreso. Hindi po kayang isalin ng isang namatay na Kongreso sa bagong silang na Kongreso ang kanyang kapangyarihan. Okay. Sige, thank you, Senator. Maraming salamat sa oras po. Maraming salamat Nabuhay ka. po. Thank you. Maraming salamat po. Padala po kayo ng kape. Maraming salamat.